ka-Gigi, kamusta kayong lahat? Kayong lahat, sana nasa mabuti kayong kalagayan. For today's video, samahan nyo ako dahil lahatin natin si Ziki sa kanyang daycare kasi mamaya meron akong pasok. Tapos kakagaling lang nila ni Keng sa sakit, nagkaubo sila, nagkasipon, nagka-flu, kaya sobrang nakakaawa tong mag-ama. Tapos naka-sick leave si Keng for 4 days mga ka-Gigi. Matagal rin siya nagpahinga kasi alam nyo naman sobrang pagod sa work. Tapos siguro nahawa siya kay Ziki, pero buti ako na lang hindi. Medyo sumasakit yung lalamunan ko, pero ininuman ko kaagad ng gamot. Sana wag tumuloy kasi ayoko magkasakit. Syempre, ayun. So ngayon hahatid natin si Ziki, pero bago yon, kailangan muna natin magpunta ng Kaupa or ng shop. Kasi kailangan namin bumili ng bread ni Ziki dahil naubos na yung bread niya. So bibili na tayo yung ready na bread. Merong mga freshly baked dito. Tapos dito pala may ginagawa, ayan o. Tapos ito, meron tao sa loob. Kala ko, baka may nagnanakaw. Kasi mga ka-Gigi, nung siguro 2 months ago, may mga nagnanakaw doon dito sa amin, mga bike. Yung kapitbahay namin nawala ng bike. 2 kapitbahay namin, kaya nakakatakot kasi dito sa area namin merong kulafu. Merong kulafu mga ka-Gigi. Kulafu tawag ni Keng, or parang magnanakaw ganon. So yan, dito tayo pupunta sa may shop, yan yung co-market. Tapos yung weather natin mga ka-Gigi, hindi ganon kalamig. Nakikita nyo. Dapat mga ka-Gigi dito maingat ka kasi may mga bikes na biglang sumusulpot. Kaya dapat titingin ka sa likod, sa harap, sa kanan, sa kaliwa. Kasi bigla na lang silang sumusulpot na ganon. So dito kami sa co-market bibili. Kaya co-market mga ka-Gigi kasi yung basa dito ng K is ko sa alphabet nila. So bili muna tayo ng bread for Ziki. Wait for mama. So mga ka-Gigi yung bread. Saka lang neto. Tapos ito yung binibili ko kay Ziki. Yan. Four pieces, number 4. Pwede rin ikaw na magbayad mga ka-Gigi. Pwede yun. Tapos meron rin ako nung parang membership card. Yan. Pwede mo rin yung gamitin. Yan. Pwedeng cellphone na lang gamit pagka nagbabayad ka. Ayan. Ito mga ka-Gigi. Meron ng
mag-breakfast si Ziki. Hi! Good morning! Uupo kami somewhere doon sa malapit na sa daycare ni Ziki. Si Keng pala mga ka-Gigi, pumasok na siya sa work. Medyo okay na yung pakiramdam niya. Alam niyo yun, di ba naka-sick leave si Keng? Si Ansi, tawag na siya ng tawag kay Keng. Na parang tinatanong niya kay Keng, kailan ka makakapasok? Ganon. Parang pilay sila pag wala si Keng, ganon mga ka-Gigi. Kasi sabi ko naman sa inyo, alam niyo naman kung paano magtrabaho si Keng. Talagang yung dedication niya for work, talagang sobra, solid, kumbaga. Kaya pag wala si Keng, parang pilay sila mga ka-Gigi. Ang ganda. Yan, sunny day. Pero syempre kapag umaga, malamig. Kaya naka-jacket ako. Tapos si Ziki, makapal yung suot niya mga ka-Gigi. Yan. Tapos dito kami dadaan sa pataas na naman. Kaya nakakahingal na naman. Tapos meron dyan bench. Diyan tayo uupo para mag-breakfast muna si Ziki. Nag-breakfast na siya actually kanina. Nag-breakfast na siya. Pinakain ko siya kanina ng cereals. Tapos bread. Pero itong binili ko mga ka-Gigi is if ever baka gutom lang siya, gutom pa siya ngayon, tingnan natin kung kakain siya. Tapos binili ko rin siya para pagka sinusundo namin siya or susunduin siya ni Keng mamaya, merong makakain si Ziki na snack. Kasi ganun siya, after daycare mga ka-Gigi, gutom si Ziki. Yun, kasi napagod kakalaro, ganun. So yan. Ito na ang struggle dito. Ito mga ka-Gigi yung bench. Kaya lang basa. Pagod si Mama Kay. Mama's tired. Tässä mun aina pysäköinti. Häh? Kun mä huijaan. Terve. Katos kun on iloinen. Joo. Pitää olla. Onko hän kuinka vanha? 4 vuotta. Ah, Joo, 4. kolkas touhu. Menee päiväkodissa. Ai täällä? Ah, on minun lähellä. Joo. Asun siellä korkeassa talossa, Satomäki. 7. kerros. Oh, voi ei. Joo, sieltä on hienot näköalat. Tosi hyvät. Haluatko leipää? Kyllä voi tietysti maistaa. Mutta pienen, kun minä olen syönyt aamulla.
Recipe. Tämä. Joo. Wow, kiitos sinulle. Joo, ole hyvä. Oletko tehnyt itse? Hä? Itse tehnyt. Sinä leiponut. Ei. Ei. Go-market. Joo, go-market. Joo. Paras olla sanoa riuttalaisen. Joo. No niin. Hei hei. Hei hei. Hyvä päivä jatkoa. Hyvät jatkoa. Ottiko se koitakkaa? Joo. Mga ka-Gigi, lumapit sa amin si tatay. Nagdugo yung ilong ko sa Finnish. Hindi ko na napapractice yung Finnish language. Nakalimutan ko na kung ano yung mga tamang words. Kaya parang medyo nauutal ako. Pero naiintindihan naman niya ako. Ayun, so binigyan ko siya ng bread kasi baka gutom siya. Pero nagulat ako kasi usually baka hindi tanggapin ganun. Pero tinanggap niya mga ka-Gigi, kaya nakakatuwa. Ayun, sabi niya doon pa raw siya nakatira sa malayo, tapos naglalakad-lakad lang daw siya para ma-exercise. Ganun yung matatanda dito. Ang ginagawa nila, naglalakad-lakad sila para ma-exercise sila. Ganun yung hobby nila, walking. Punta tayo sa dito ni Ziki. Medyo busog si Ziki mga ka-Gigi, kumain siya. Tingnan natin kung iiyak siya kasi medyo matagal rin siya wala sa daycare kasi nga nagkasakit siya. Tingnan ako mga ka-Gigi. Hi mga ka-Gigi. Yan, nahatid ko na si Ziki sa daycare. Thank God hindi siya umiyak. Hindi ko alam kung napansin niya na umalis na ako. Happy naman siya. Alam niya na iiwan ko siya, pero parang tuwing hinahatid ko siya, hindi ko alam kung maintindihan niyo ako, pero tuwing hinahatid ko siya, parang nasasaktan ako, na parang konting nasasaktan ako mga ka-Gigi kasi alam niyo yun, parang kailangan ko na naman siya iwan, ganun. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan rin yung sarili ko kung ano yung, kung bakit ganun, pero yun yung nararamdaman ko. Parang, kasi syempre nasanay ako na parati ko siyang kasama. Ewan ko, parang parating bago sa akin na parang, kunwari, hindi pa pasok si Ziki sa daycare ng 3 days, ganun. Tapos pag ihahatid ko na siya, nasasaktan pa rin ako kasi parang nandun yung guilt, drama sa umaga. Hindi. Yun mga ka-Gigi, hindi ako nagdadrama, pero yun yung parang guilt feeling na parang iiwan mo siya sa ibang tao. Yun yung pinakamasakit sa lahat na, pero alam ko para sa kanya rin naman to, kaya namin to ginagawa syempre para makipag-socialize siya, para matuto siya makipag-friends, para matuto siyang makihalubilo sa ibang bata mga ka-Gigi. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ko kung saan ako nanggagaling. Ayun, so hindi ko rin maintindihan sarili ko. Syempre siguro parang normal lang na ganun yung ma-feel kasi iiwan mo nga yung anak mo sa ibang tao. Kasi syempre hindi naman tayo sanay sa atin na ganun, diba? Dito sa ibang bansa, ang mahirap is kailangan mong dalhin yung anak mo sa daycare para sila yung mag-alaga dahil kailangan namin mag-work ni King. Hindi dito pwede yung walang work. Syempre, kailangan namin magtulungan mag-asawa para mabuhay kami dito, para magpadala sa mga mahal namin sa Pilipinas. Kumbaga para sa future mga ka-Gigi, ganun yung kailangan namin gawin. Yung mga sacrifices, isa yun sa sacrifices na kailangan namin gawin. Sinashare ko lang sa inyo mga ka-Gigi kasi syempre hindi madali. Akala ng iba, masarap ang buhay na nasa ibang bansa. Pero mga ka-Gigi, grabe, kung alam nyo lang, marami rin kaming hirap, mga pinagdadaanan, hindi puro sarap. Marami ring paghihirap. Pero syempre hindi naman kami nagko-complain, hindi naman kami nagrereklamo. Thankful kami sa lahat ng nangyayari sa buhay namin mga ka-Gigi. Papasalamat kami sa itaas na kung nasaan man kami. We're so grateful and blessed na dito kami nakatira sa Finland dahil sobrang gandang bansang ito. Sa mga hindi nakakaalam,
Ito yung tinatawag nilang happiest country sa buong mundo mga ka-Gigi, pero marami rin kaming hirap na pinagdadaanan dito. So yan mga ka-Gigi, buti meron akong baong water bottle kasi nakakapagod yung lakad papunta tsaka pabalik sa daycare ni Ziki. Yan, kaya buti importante ang tubig. So yan, naglalakad na ako pa uwi. Bili muna ako ng breakfast ko. So bibili ako ng yogurt. Ito, healthy to mga ka-Gigi. Yogurt. And Turkish yogurt. Tapos ano pa ba? Bumalik ako ulit dito sa loob ng Comarket kasi gusto kong kailangan ko bumili ng breakfast. Bread. Ito mga bread, pero parang ayoko naman ng bread. So mga ka-Gigi, nakabili na ako ito. Yogurt tsaka yogurti or yogurt na lang binili ko. Tapos bread. Tapos luluto na lang ako ng egg mga ka-Gigi kasi wala akong gustong kainin. Parang wala akong gana. Wala akong pasok sa Clarion mga ka-Gigi kasi sabi ko nga, nag-extra lang ako doon sa Clarion Hotel. Bagong bukas siya na hotel sa Vanta, sa may airport. Yan, bagong bukas lang yun mga ka-Gigi. Siguro 3 months ago, kakabukas niya lang. Sobrang ganda doon mga ka-Gigi, as in. Yan, susubukan ko mag-insert ng clips dito para makita nyo na sobrang ganda nung hotel. Pero mamaya meron akong pasok mga ka-Gigi, pero hindi sa Rosewood, hindi rin sa Clarion. So abangan nyo kasi bago na naman. Meron na naman tayong bagong papasukan, bagong pag-extrahan. Kayod lang ng kayod, hanggang kaya natin mga ka-Gigi. Laban lang tayo ng laban. Ito yung nagde-deliver ng mga mails, mga bills, ganun. Yan. Ganyan yung itsura mga ka-Gigi. Naghulog siya ng mga mails sa bawat doors, sa bawat pinto. Yan.
Ito mga ka-GGO. Nadali ako dun sa Clarion. Merong dong matalim na surface. Tapos, nahiwa yung kuko ko. Okay. Yan mga ka-GG. Ganyan. Pawis na ako. Hindi ko lang natanggal yung jacket ko mga ka-GG, pero pagod na pagod ako. Ay, pawis na pawis ako. Ito. Tignan natin kung naghulog siya sa atin ng sulat. Hindi siya naghulog mga ka-GG. Wala tayong bill. Ay. Breakfast ko muna is yogurt. Turkish yogurt. Sobrang healthy to. Bumili pala ako ng planner mga ka-GG. Yan. Dito ko sinusulat yung mga schedule. Kasi para wag ko makalimutan, ganun. Para nakasulat lahat dito. Kasi, although nagsusulat rin naman ako sa notes, sa phone, yan. Nandito lahat. Sinusulat ko lahat yung saan ako pumasok, ganun, saan yung schedule, anong schedule namin, ganun. Para maaalala ko mga ka-GG kasi, syempre alam niyo naman minsan nakakalimutan ko, kaya kailangan importante na meron kang planner para masusulat mo kung ano yung mga importanteng appointment, ganun. Yan. So, ayun mga ka-GG, bale, mamaya yung work ko, tingnan natin kung makakapag-vlog ako, samahan niyo ako doon sa isa ko pang pag-extrahan. Mag-extra ako dito mga ka-GG, dapat meron akong pasok sa Roslund. Meron akong schedule ngayon, tsaka bukas, kaya lang hindi ako makakapasok. So, si Ate Esther yung pinapasok ko. Sabi ko kung gusto niya mag-extra, kilala niyo naman si Ate Esther, diba? Siya yung nag-extra na kababayan natin sa Roslund. Yan. So, sabi niya, sige daw, gusto niya mag-extra. Buti na lang pwede si Ate Esther. So, shout out kay Ate Esther kasi siya ay isang subscriber natin. Yan. So, nanonood siya ng vlogs sa mga hindi nakapanood. Si Ate Esther ay isang subscriber namin. Nanonood siya ng vlogs namin dati. Tapos, nag-message siya sa Facebook page namin. Tapos, nagkakilanlan kami. Ganon. Na nandito nga siya sa Finland. Tapos, tinanong ko siya kung gusto niya mag-extra sa Roslund. Tapos, yun, simula nung nag-extra na siya. Sobrang bait ni Ate Esther mga ka-GG. Maaasahan talaga. Tsaka kung sa trabaho lang, magaling din siya talaga magtrabaho kasi masipag. Sobrang sipag. Kaya proud ako bilang isang Pinoy. Ayan, di kami napahiya sa pagpasok sa kanya sa Roslund. Ayun. So, siya yung sa salon ng aking shift. So, thank you so much Ate Esther. Alam ko, mapapanood mo to. Shout out sa'yo. Maraming salamat. Siya ang magko-cover ng shift ko sa Roslund ngayon tsaka bukas. Kasi mga ka-GG, meron ako isang papasukan, meron ako isang pag-i-extrahan kasi mas malaki yung bayad sa akin. Kumbaga, mas mataas yung per hour kasi ako mga ka-GG, per hour yung akin. Kasi hindi ako naka-fix kasi nga wala naman akong full-time work, so nagpa-part-time lang ako, kaya per hour yung bayad. Meron nag-offer sa akin ng work na mas mataas yung per hour, tsaka mas mahaba yung oras. So, syempre, mga ka-GG, hindi dahil ayokong pumasok sa Roslund, dahil nagiging practical lang ako. Syempre, mas pipiliin ko yung mas magandang opportunity. Kaya, buti na lang na dyan si Ate Esther para mag-cover na shift ko, kasi kung wala akong choice kundi pumasok doon sa Roslund. Pero, okay lang din naman sa akin. Walang problema. Pero nga, since merong mga magagandang offer na ganito, grab na natin ang grab habang kaya pa natin. Diba? Ayun. So, mamaya meron ako work doon tsaka bukas. Tapos, sabi sa akin, kapag daw nagustuhan ko doon, meron pa silang available for next week. So, tignan natin mga ka-GG kung ano yung eksena doon kasi hindi ko rin alam. Isa siyang restaurant, pero tingin ko para siyang semi-fine dining na restaurant. So, parang mga yayamanin, ganun. Kasi nakita ko yung menu niya.
Makikita mo naman yun sa restaurant tsaka sa menu. So, mamaya tingnan natin yung kanyang, kung anong eksena dun. Syempre, babalitaan ko naman kayo lahat naman. Syempre, updated kayo sa aming buhay, mga ka-Gigi. Kaya, thank you so much sa ating mga solid ka-Gigi dyan. Maraming salamat. Alam nyo, minsan, napapagod na ako talaga kasi syempre sa work, yung work namin is physical, 'di ba? Syempre sa kusina nga kami nag-work. So syempre, gumagalaw kami. Yun, nakakapagod talaga. Tapos pag-uwi, kailangan ko pa mag-edit, kailangan namin mag-vlog, kailangan namin mag-edit, kailangan meron kaming ma-upload everyday para sa inyo. So, minsan, napapagod na rin ako talaga mga ka-Gigi. Kaya minsan, pasensya na kayo kung wala kaming upload kasi ibig sabihin nun, puyat ako at pagod ako. Minsan, naduduling na ako sa antok mga ka-Gigi. Nag-e-edit ako pero minsan hindi ko na talaga kaya. Kaya, minsan, binibigyan ko rin yung sarili ko ng oras na, sige, bukas na lang. Kailangan ko magpahinga. Syempre, kailangan ko rin alagaan at mahalin yung sarili ko mga ka-Gigi. Ayan. Tapos, minsan, nawawala na rin ako, hindi ko ma-explain mga ka-Gigi kasi parang ang baba ng views, ganyan. Tapos, pero, lumalaban pa rin ako mga ka-Gigi, lumalaban pa rin kami. Syempre, hindi naman araw-araw Pasko, hindi naman araw-araw mataas yung views, hindi naman parating maganda lahat ang nangyayari sa buhay natin. So, meron rin mga kailangan rin natin pagdaanan yung mga hirap, yung mga sakit, ganun. Pero, importante, kailangan natin lumaban. Kaya, kahit na mababa ang views namin, okay lang mga ka-Gigi. At least, masaya pa rin ako kasi meron pa rin mga nanonood sa amin at sumusuporta at nagmamahal sa aming pamilya. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Alam nyo na kung sino kayo. Basta mga ka-Gigi, thank you so much at we love you all.